Ayun po, magandang gabi po sa ating lahat. At tunay nga po na napakabuti po ng ating Diyos. Kaya naman po, sama-sama po natin purihin ang ating Panginoon ngayong gabi. I will live for the moments where I'm still in your presence. All noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. You're the fire in the morning. You're the cool in the evening. The breath in my soul. Oh, the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper.
Yes, Jesus, tunay nga po, Lord God, na Ikaw ay karapat-dapat ng aming papuri, Lord God. Lord God, may Your presence, Lord God, touch our hearts today, Lord God. At ngayong gabi, Lord God, habang pinapakinggan namin ang Iyong salita, may Your presence, Lord God, envelope us kung nasan man po kami, Lord God. Ikaw ang karapat-dapat, Lord God. All the glory, all the honor, Lord God, deserves. You deserve it, Lord God, in Jesus' name, Jesus. Amen. Amen. Isang magandang gabi po, aking mga kapamilya TFC. Ngayon po ay nasa ika-4 na gabi na tayo ng simbang gabi. So, ang aking pong mensahe ay pinamagatan or binigyan ko po ng titulo na Ang Balita na Nagpapalaya, ang mensahe ng mga anghel sa unang Pasko. Sa bawat Pasko, madalas nating marinig ang tunog ng kasiyahan, mga larawan, kantahan, regalo at liwanag. Pero kung magiging totoo tayo, hindi lahat ng tao masaya tuwing gantong panahon. May mga puso ring pagod, may mga isip na puno ng tanong, at may mga buhay na dumadaan sa katahimikan ng sariling gabi. Minsan sa dami ng problema, parang mas madali nang matakot kaysa umasa. Mas madali ng panghinaan ng loob kaysa maniwala. At nakalimutan na ang tunay na Diyos ng Pasko. At mas madali nang madama ang bigat ng mundo kaysa sa presensya ng Diyos. Pero sa gitna ng ganitong kalagayan, doon nangusap ang Diyos noong unang Pasko. Hindi siya dumating ng marangya. Hindi siya unang nagpakita sa mga taong may impluwensya o marangya. Nagpakita siya sa mga pastol, mga taong karaniwang hindi napapansin, mga taong nasa dilim ng gabi kagaya ng maraming puso ngayon. At ang unang salitang lumabas mula sa mga taong karaniwang hindi napapansin, mga taong nasa dilim ng gabi kagaya ng maraming puso ngayon. At ang unang salitang lumabas mula sa langit ay hindi galit, hindi utos, hindi banta, kundi isang salita ng pag-asa. Huwag kayong mga takot. Para bang sinasabi ng Diyos, sa mga natatakot, narito ako. Sa mga napapagod, narito ako. Sa mga naghahanap ng liwanag, narito ako. Ang mga mensahe ng anghel sa unang Pasko, una ay ang pangako ng kagalakan. Ayon sa Lucas chapter 2 verse 10, huwag kayong mga takot. Ang mga pastol na nasa dilim ay nagbabantay ng tupa, isang larawan ng maraming tao ngayon. Napapagod, nananahimik, nag-aalala, nagtatago sa dilim ng problema. Pero sinabi ng mga anghel, huwag kayong mga takot. Sa maraming bahagi ng Biblia, ito ang unang mensahe ng Diyos kapag siya ay dumarating. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi dumating upang magdala ng takot, kundi o bagkos ay pag-asa. Para lang yang isang batang natatakot na nasa kwarto, na sobrang dilim, sobrang natatakot yung bata. Pero kapag nandoon yung presensya ng isang mahal niya sa buhay, nawawala yung takot niya. Ganyan ang Diyos. Hindi agad nawala ang problema ng mundo, pero dumating siya upang sabihin, hindi ka nag-iisa. Ang pangalawang mensahe ay ang pangako ng kaligtasan. Ayon sa Lucas chapter 2 verse 11, ipinanganak ang tagapagligtas, ang Kristo, ang Panginoon. Tatlong titulo ang ibinigay ng mga anghel kay Jesus. Una, tagapagligtas.
Hindi pera, hindi trabaho, hindi relasyon. Ang tunay na kailangan natin ay kaligtasan mula sa kasalanan at pagkawasak. Ang pangalawang titulo ay ang Kristo, Mesiyas. Ito ang hari na ipinangako mula pa sa lumang tipan, ang katuparan ng propesiya. At ang pangatlong titulo na ibinigay kay Jesus ay ang Panginoon, ang tunay na may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Hindi siya basta sanggol lamang, ang Diyos na nagkatawang tao. Para bang isang taong nalulunod na hindi siya maililigtas ng taong sumisigaw na nasa pampang lamang. So, kinakailangan na pumunta yung tao, tumalon sa tubig, pumunta sa kanya, at iligtas siya. Ganito ang ginawa ni Jesus. Hindi siya nanatili sa langit. Bumaba siya para iligtas tayo. At ang pangatlong mensahe ng mga anghel ay ang pangako ng kapayapaan. Kapayapaan sa lupa, sa kinalulugdan ng Diyos, ayon sa Lucas chapter 2 verse 14. Hindi ito simpleng peace na walang ingay o gulo. Ito ay kapayapaan na nagmumula sa puso. Ito ay kapayapaan sa isip. Kapayapaan na nagmumula sa relasyon sa Diyos. Ang kapayapaang dulot ni Jesus ay hindi nawawala kapag may bagyo. Ito ay ang kapayapaang nananatili kahit umiiyak ka. Ito ang kapayapaang nagsasabing, may Diyos na nagmamahal sa iyo. Kahit hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari. Parang sinasabi dito na sa gitna ng bagyo, may mga ibon na nakakatulog pa rin sa kanilang mga pugad. Hindi dahil wala ng bagyo, kundi dahil alam nilang ligtas sila. Ganyan ang kapayapaan na nagmumula kay Jesus. Mga kapatid, paano po kaya natin ito i-apply sa mga buhay natin? Una, huwag kang matakot. May mensahe ang Diyos para sa iyo. Hindi ka nakakalimutan, hindi ka nag-iisa sa dilim. Pangalawa ay tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Hindi ka kayang iligtas ng sarili mong lakas o nino man maliban kay Jesus na ating ang tagapagligtas. Pangatlo, hayaan na ang kapayapaan niya ang maghari sa puso mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, at maging sa mga problema mo. Kaya mga kapatid, kung hindi ka matatakot, kung wala kang takot, si Jesus ang magiging tagapagligtas mo. At kapag itinuring mo na si Jesus ang iyong tagapagligtas, merong kang kapayapaan sa puso. Sabi nga sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin. Sabi nga mga kapatid, ang pagkabalisa o pag-aalala at pagkatakot ay hindi magbibigay ng magandang resulta sa ating kalusugan. Bagkus, mapapadali pa ang ating kalusugan o ang buhay. Kaya nga sinabi, kung ikaw ay hindi or narinig mo yung sinabi ng Lord na huwag kang matakot at si Jesus ang iyong tagapagligtas, ay magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong buhay. At ang pang-apat, kung paano natin ito i-apply sa buhay natin ay ibahagi ang mabuting balita sa iba. Kung ang unang nakarinig nito ay mga pastol, walang sino mang masyadong maliit para gamitin ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang hamon ng mensahe sa bawat isa sa atin.
Sa unang Pasko, dumating ang Diyos sa isang mundo na ang nasabing mundo ay puno ng takot, kaguluhan, at kadiliman. Parang mundo natin ngayon. At ang unang salita mula sa langit ay, huwag kayong mga takot. Bakit? Dahil ipinanganak na ang tagapagligtas. Mga kapatid, ito ang mensahe ng anghel, ang tunay na liwanag ng Pasko. Hindi ilaw sa kalsada, hindi dekorasyon at hindi regalo, kundi ang presensya ni Jesus na nagbibigay ng kagalakan, kaligtasan at kapayapaan. Hayaan natin na ang mensahe ng mga anghel ay maging mensahe rin sa ating buhay. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa lupa. Sa pagwawakas po ng aking mensahe, hayaan ninyo po akong batiin ang lahat ng TFC family ng isang maligayang Pasko. Tayo po ay manalangin. Panginoon, Lord God, maraming salamat, unang-una sa lahat, sa mga biyaya at buhay na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Panginoon, maraming salamat sa kabila ng kadiliman, sa kabila ng kalungkutan, ang mga mensahe na ipinadala mo, ang mga mensahe ng mga anghel na ipinadala mo sa unang Pasko, ang magpapatibay at ang magpapalakas ng aming kalooban, ng aming kaisipan at ng aming buong pagkatao, Panginoon. Lord, nananalangin kami and I'll pray, Panginoon, na isabuhay ng mga tao, hindi lamang po mga material na bagay, kundi kung ano po ang naging mensahe ng mga anghel sa unang Pasko. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Muli po, God bless po sa ating lahat.